ayan mga kababayan, salamat sa Diyos at natagpuan natin ulit si Ate Camille at excited na rin ako na malaman yung totoong kwento ng buhay ni Ate Camille. Ate Camille, okay ka lang ba? Okay lang ba sa'yo na malaman namin yung kwento ng buhay mo? Opo. Okay. Taga saan nga ba talaga si Ate Camille at sino nga ba talaga? Si Ate Camille na nasa likod ng bilao na nagtitinda ng kakanin. Taga ano po talaga ako, Tubong Dait, Camarines Norte po. Tapos yung papa ko po, tsaka yung dalawang kapatid ko, nandun sa sa Dait. Doon po sila nag-aaral. Kasi po nung lumuwas po ako dito pa Manila, 17 years old na ako, para magtrabaho po. Nung nagtrabaho po ako dito, nakakahiya naman po, baka magpapakatotoo na lang po siguro. Oo, okay lang. Walang problema. Nagtrabaho po kasi ako sa bar. Sa bar. Trabaho po. Ilang taon ka nung trabaho ka sa bar? 17 years old pa lang po ako nung nagtrabaho ako sa bar. Tapos yung mama ko, tsaka yung papa ko, dito na sila sa Manila din nanirahan. Tapos kinalaunan po, nung nagtrabaho, ako po kasi yung breadwinner sa amin. Ako po nagpapaaral sa 3 kapatid ko. Kasi 6 na magkakapatid po kami. Tapos yung isa lang po yung lalaki sa amin. Pero mas pinili po nung bunso naming lalaking kapatid na mag-work na rin po. Bali, 2 na lang po talaga yung pinag-aaral ko noon po. So, ibig sabihin, pinag-aral mo yung mga kapatid mo. Ikaw, nakapag-aral ka ba? Opo, nag-working student po ako kaso hindi ko na rin po kinaya eh. Nagkakasakit po kasi ako sa sa trabaho, tapos nag-aaral po ako. Nag-work po ako sa bar, tapos nag-aaral po ako sa umaga. Bar, ibig mo sabihin, anong mga customer ninyo sa bar? Mga customer naman po dun is foreigner po. Foreigner. Japanese bar po talaga siya. Tapos yung tatay po ng anak ko, doon ko na nakilala. Sa bar. Opo. Paano kayo nagsimula nung asawa mo, yung tatay ng Nagkakilala po kami nun sa bar po. Tapos niligawan niya po ako. After po noon, mga 3 months, sinagot ko na siya. Matagal din po yung relasyon namin. Sorry matagal yung relasyon nyo. Ibig sabihin, naghiwalay na kayo ng asawa mo yung... Opo. Naghiwalay na po kami simula pa nung pandemic. Hindi na po siya nakauwi dito eh. Actually, yung tatay po kasi ng anak ko, Japanese po. Japanese talaga. Bali, yung anak ko po is half Japanese. Nung niligawan niya po ako noon, pati family ko kasi niligawan niya. Which is, wala pa po akong alam noon kasi sobrang bata ko pa noon. Aga nga po ako nag-work sa bar ng 17 pa lang ako. Tapos, after 3 months, sinagot ko siya. Nagkapalagayan naman po kami ng loob. Tapos, yung mga dumating po, lumipas po yung mga taon na nagkaroon kami ng baby. Na yun nga po, nabuo yung anak ko. Tapos, bigla na lang pong, nagsimula po nung pandemic, bigla na lang pong, hindi na siya nagparamdam sa akin. Hindi na rin po nagbibigay ng suporta. Hindi na siya nagbibigay. Tapos, ni tawag, ni hi, ni ho, wala na rin. Sa makatwid, pinabayaan ka niya ngayon. Pinabayaan niyo po kami ng anak ko. Pero noon, nung wala pang pandemic, maganda yung sinusuportahan ka naman niya. Opo. Maganda naman ang mga bigay niya. Opo. Tapos hindi na rin po kasi siya nakauwi dito eh. Wala na rin po akong balita kung anong lagay niya ngayon. Naputol po yung namin, yung talagang usapan namin nung nag-pandemic. Wala na po kaming tawag, wala na siyang tawag, wala nang paramdam sa Hindi ka ba nakapag-ipon nung time na nandyan pa siya? Nung time po na nagpapadala siya, sobra po yung biyaya talaga. Talagang di naman niya po kami pinababayaan.
ultimo yung sa family ko nga po. Ako po nagsusuporta doon sa mga kapatid ko, pinag-aaral ko. Tapos nung pandemic, doon nga po na-depress ako. Sobrang depressed ko po. Kasi ano po naputol lahat. Yung suporta. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng Daddy, sorry po. Okay lang. Sige lang. Kung ano man yung nararamdaman mo, sabihin mo sa akin, walang problema. Gumaan man lang yung nararamdaman mo. Yung po, naputol. Na-depress po ako noon. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pambubuhay ko sa anak ko. Kasi, niisip ko po, magiging single mom na ako. Ano yung anak ko? Anong mag-aaral na po kasi yung anak ko. Kaya lahat po ng racket, pinapasok ko talaga. Ultimo pagtitinda po ng kanin, pinasok ko na po. Kasi iniisip ko po, bakit ko ikakahiya? Nung mga bata nga kami, pinagdaanan naman po namin. Nanggaling naman po ako sa wala. Pero yung time na talagang nasanay ako na meron, tapos bigla kang bumagsak, mas masakit po pala yun. Kaya, ayun, hanggang ngayon, lumalaban pa rin po. Nag-ano pa rin po. Nagra-racket ng kung ano, kahit na nga kung ano ibenta ko dati. Sa TikTok, nag-TikTok na rin ako, kahit ano binibenta ko. Kasi yung anak ko nag-aaral na po. Wala naman pong ibang aasahan. Anak ko, ako lang, kaya kailangan maging malakas po ako. Pag ako naging malakas, paano yung anak ko? Yun po. Kaya nung nakaraan po, di ba, nagsabi kayo sa akin na, pwede akong magkwento. Mahaba din po kasing kwento, hindi ko po maisa-isa, ang dami ko pong napagdaanan talaga na, pero ngayon, bumabangon pa rin po ako. Laban lang. Laban lang, kasi may anak po. Kung wala naman akong anak, kaya ko naman magsariling buhay. Buti hindi ka na bumalik sa bar, hindi ka na nagtatrabaho ngayon doon. Hindi na, Daddy. Pagod na po ako eh. Pagod na po ako kasi magtatrabaho na naman ako sa ganyang bar. Tapos baka magkasakit ako. May anak na po kasi ako. Oo, sa bagay, no? Inisip ko yung bata. Future ng anak. Kung magkasakit tayo, paano na sila? Ngayon mga kababayan, si Ate Camille, naging after all kasi ng kanyang pahinging ng soft drinks or mainom, bigyan muna natin si Ate Camille. Camille, anong gusto mo? Pili ka. Painumin muna natin mga kababayan. Kasi masyado siyang emosyon. Ayokong umiyak kaya pinipigilan ko. Pero after all pala ng kanyang pinagdadaanan, after all ng kanyang kakulitan, meron pala siyang mabigat na pinagdadaanan. Pero marami na rin akong nakausap, nakakwento ng mga ganyan. Lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Laban lang. Basta tuloy mo lang yung basta wala kang inaapakang tao, hindi nakakahiya yung pagtitinda ng kakanin. Yan ay marangal na hanap buhay. Aanhin mo naman yung malaking kita, ibang negosyo. Pero hindi maganda, may nasasaktan, di ba? Opo. So, Totoo. okay lang yan. Pagpatuloy mo lang yan. Tsaka, lagi ka lang tatawag kay God. Opo, Hindi ka niya totoo po pababayaan. May tsura ka, malakas ka. Alam ko, strong fighter ka. Nakita ko sa'yo. Pero hindi ko inaakala, mga kababayan, no? Hindi ko inaakala na sa kanyang masiyahin na mayroon pala siyang mabigat na pinagdaanan din, problema. Pero tuloy-tuloy lang, no? So, kumusta naman ang mga magulang mo ngayon, nanay mo? Anong trabaho ng tatay mo ngayon? Yung papa ko po, nasa Bicol. Yung dalawang kapatid ko, nasa Bicol po. Tapos, nag-aaral sila doon. Yung papa ko po, nag-extra ng karpentero. Kung meron. Kasi sinabi ko po kay papa, hindi ko na rin po kaya na magbigay nga ngayon. Kasi wala na rin po akong mapagkukunan. Ito lang po, single mom po ako Kaya mas magandang unahin ko po muna yung anak ko. Nag-aaral na rin po kasi yung anak ko.
Camille, alam ko marami mga kapanood ng videos na ito. Pwede bang bigyan mo ng payo regarding sa naging experience mo? Kasi maging ako man, gusto kong sabihan yung mga tao, mga kababayan natin, na pag meron dumarating dapat mag-save, di ba? Magtipid. Opo. Although hindi mo inaasahan ka mo, pwede bang bigyan mo kami ng payo yung mga kabataan na pag may biyayan dumating, mag-ipon for the future para hindi sila magaya sa kagaya mo na nagsisisi sa huli. Opo. Advice ko lang po sa lahat ng kagaya ko na dumadating yung blessing, punong-puno yung blessing sa inyo, pahalagahan ninyo. Kasi kung hindi nyo pahalagahan yan, pag nawala yan, mas masakit bumagsak. Mas masakit din po na magsisi ka sa huli. Yun po talaga yung doon. Yun, gaya ng sinabi niya mga kababayan, yung sinabi mo, napakaganda yung sinabi mo kanina na mas masakit pala yung nagkaroon ka tapos nawala. Biglang lalagapak ka po. Oo. Sobrang sakit po noon. Kasi na-depress nga po ako noon. Hindi mo iniisip na mangyayari yun. Hindi po. Akala hindi mo ko talaga, tuloy-tuloy. Opo. Hindi ko po alam na sa ganong sitwasyon may katapusan po pala. Hindi po ako nag-ipon, hindi ako nag-save. Inisip ko lang, kailangan nila to, ibibigay ko to. Okay lang, bukas may darating pa naman. Hindi ko po inisip yung ganon. Ang inisip ko lang po, Makatulong sa pamilya. opo, yung susunod po yung, or nakakain namin yung gusto namin, or nabibili po namin lahat ng gusto namin bilhin. Kasi masaya. minsan ka lang pumunta sa sitwasyon na gano'n apaw-apaw ang blessing. Oo. Lubos-lubusin mo na. Sa sobrang saya po parang sa sobrang blessed ko po nun, hindi ko naiisip na parang magtabi ka, mag-ipon ka, ayan, lalo't may anak ka na. Hindi ko po naisip yun. Kaya nung time na nawala yun, sobrang na-depress talaga ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, ultimo sa Diyos, Daddy, nagda-doubt na rin ako siya. Lord, bakit ganito? Akala ko naman, parang eto na yun, Lord. Parang, hindi ko alam na may po pala, Pagsubok pa. may katapusan po pala yung saya. Hindi po ako nagsisisi na nagkaanak ako. Hindi po talaga ako nagsisisi. Masayang-masaya po ako kasi may anak na ako. Yun nga po yung ginagawa kong inspirasyon. Yun lang po. Ilang taon na pala anak mo? Ngayon po, 6 na taon na yung anak ko. Nag-aaral na rin po siya, grade 1 na. Sa awa naman ng Diyos, Daddy, nairaraos ko naman. Nairaraos ko yung pang araw-araw, gastusin namin.